Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. And he said, do not lie hither. Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Hallelujah at ang pamagat mga kapatid ng ating mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa araw na ito. Remove your shoes. You are standing on the holy place. Do you believe that mga kapatid? Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, remove your shoes. Remove your shoes. Tingnan mo nga ang katabi mo kung may sapatos. May medyas. Praise the Lord! Medyas, pastor. Hallelujah! Sumusunod sa salita ng Diyos. So balik tayo dun mga kapatid sa ating verse. No? Hallelujah! Ang sabi dito mga kapatid, no? Remove, ang sabi ng Panginoon sa kay Moises, nung tinawag sa mga kapatid, no? Remove your shoes. You are standing on the holy ground. Ang sabi dito. Ngunit ano ba ito mga kapatid ang ibig sabihin sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na ngayon sa time natin mga kapatid na parang nabasa mo doon ang salita ng Panginoon sa kay Moises na parang wala lang. Ngunit may connection yun mga kapatid sa buhay natin bilang Kristiyano sa time na ito mga kapatid. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, hallelujah, pakisilent ng inyong mga cellphone o kaya i-off nyo na lang. Tatay Jack, ang cellphone mo na saan? Praise the Lord. Dapat lang doon sa labas. Yun ang dapat kalalagyan doon. Kay Sister Helen. Nasaan Sister Helen? No? Ang inyong mga cellphone ba natin ang tumutunog sa oras ng gawain? Sa ngayon mga kapatid, itabi lang natin yung mga cellphone maliban sa gagamitin. No? At hindi mangungusap ang Panginoon sa mga cellphone nyo sa oras na ito. Kundi dito mga kapatid, sa harapan, sa likuran ng pulpitong ito, ang salita ng Diyos na pinapangaral sa bawat isa sa atin sa oras na ito. So mapatid, ang sabi dito mapatid kay Moises nung tinawag siya, kay Moises mga kapatid, nung tinawag siya ng ating Panginoon, no? Ang sabi niya, nung tinawag siya, huwag kang lumapit dito, Moises. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat ang lupang kinatatayuan mo ay banal na lupa. Ang tanong ngayon mga kapatid, banal ba ang disyerto? Banal bang disyerto mga kapatid? So paano naging banal ang sinasabi doon ng ating Panginoon ng lupa na yon? Nagiging banal mga kapatid ang isang lugar o isang place mga kapatid kapag nandoon ang presensya ng Diyos. Kaya sa oras na ito, kung alam mo na nandito ang banal na presensya ng Diyos, halina sa loob ng iglesyang ito, tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagkat tumatayo ka mga kapatid sa banal na lupa o sa banal na lugar. Amen? Hallelujah, ano bang connection yan sa buhay natin ng mga Kristiyano, mga kapatid, sa time na ito? Amen? Handa ba tayo mga kapatid? Magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos? Hallelujah! Okay ka lang dyan, sister? Praise the Lord. Enjoy lang ang salita ng Diyos at ang presensya ng Diyos sa buhay mo sa oras na ito. So mga kapatid, ang disyerto ay hindi banal. Nagiging banal ang isang lugar, mga kapatid, o anong klaseng lugar kapag nandoon ang presensya ng Diyos. So alam natin na nandito ang presensya ng Diyos, mga kapatid, sa iglesyang ito, mga kapatid. Kaya dapat, kapatid, ang sabi ng Panginoon, no more excuses. Hallelujah, kung alam mo na banal ang lugar nito, remove your shoes. Dahil, mga kapatid, nakatayo ka sa banal na lugar. Hallelujah. Handa ba natin tanggalin ang ating shoes? Natanggal na nga, di ba? Nandun na sa labas. Pero may ibang connection yun kapatid sa buhay nating Kristiyano. Sa araw na ito na ating matutunan mga kapatid. So, hallelujah. Handa lang po tayo mga kapatid, no? So, no more excuses. Pag sinabi ng Panginoon na tanggalin mo, tanggalin mo. Amen? Huwag ka nang magano pa, marami pang rason. Di ba? Huwag ka ng mga tuwiran. Pag sinabi ng Diyos, either we like it or not, mga kapatid, yun ang masusunod, yun ang mangyayari. Kaya kung ayaw mo na masaktan, sumunod ka. Diba? Kung ayaw natin na masaktan sa oras na ito, sumunod ka. Pag sinabi, mga kapatid, na ang cellphone nyo, patayin nyo, patayin nyo. Patayin nyo. Amen? Hallelujah, mga leader pa naman kayo. Diba? Praise the Lord. So kailangan, pag sinabing patay, patay. Amen? Baka mamaya ang katabi mo, patayin mo ha. Hindi ganon. Hallelujah. So mga kapatid, maging seryoso tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay.
Hindi ito laro-laro, mga kapatid, ang ating pananampalataya, ang apostolikong pananampalataya, hindi ito laro-laro na kagaya ng ibang mananampalataya. Dito ang katotohanan ng tinuturo, ang katotohanan ng sinusunod, ang katotohanan ng siyang ginaganap natin sa ating mga buhay. Sino bang magbibenepisyo? Tayo din na sumusunod. Kaya kung ayaw mo na masaktan ka, sumunod ka. Amen? Hallelujah. Ano na tayo, di ba? Mag-8 years na tayo, so kailangan. Di ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa ating mga bilang Kristiyano, after na, di ba, naganap natin ang gospel sa ating mga buhay, dapat, kaya nga mayroon tayong criteria and qualification, sabi kanila ng ating teacher, na ating pastor. Di ba? Una mga kapatid, you must be filled with the Holy Ghost. Dahil kung wala ang Holy Ghost, mga kapatid, ang mga sumusunod na sasabihin natin, hindi mo ito susundin, hindi mo ito gaganapin. Pati ang pagbigay mo ng tubig, Sister Charlie, kung wala sa iyong banal na espiritu, hindi ka mo gagawin yon. Di ba? Hallelujah. So mga kapatid, you must be filled with the Holy Ghost. You must be obedient to the Word of God. Amen? Yan ang ating criteria and qualification, mga kapatid, sa tulad nating mga apostolikong mananampalataya, lalo na sa ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan. Amen? You must be loyal to your church. Amen. Loyal ba tayo sa church? Amen. Bakit minsan kapag ka naka-online dito, mga kapatid, ilan lang yung nanonood sa araw ng Martes? Ilan tayo ngayon, Brad Philip? 32 tayo. Minsan nakikita lang doon 7 hanggang 10, mga kapatid. Loyal ka ba sa church mo? Sinong nag-amen kanina? Ulang nag-amen kanina? So ibig sabihin, kayong lahat hindi kayo loyal sa church nyo. Kung loyal ka sa church mga kapatid, ang lahat ng activity sa gawain ng Panginoon sa iglesia, dapat nandun ka mga kapatid nakasubaybay. Amen. Santabi mo muna ang mga ano na yan. Mga kapatid, yung time na para sa Panginoon, ibigay natin mga kapatid. Amen? Amen. You must be loyal to your pastor. Loyal ba tayo sa pastor natin? Amen. Loyal ba tayo kay Pastor George? Amen. Baka mamaya sinasabi nyo lang yan, loyal, pero mamaya i-chismis nyo na si Pastor George at si pastor nyo. Loyal ba tayo? Amen. Parang ayaw nyo sumagot. Praise the Lord. And the next mga kapatid, you must be a title giver. Amen. Hindi mo masusunod ang lahat ng mga ito kung wala muna ang Holy Spirit sa buhay mo. Wala kang pagsunod sa salita ng Diyos kung wala ang guidance ng banal na espiritu na siyang nagbubukas ng ating spiritual na kaunawaan tungkol sa banal na salita na naipahayag sa ating mga buhay. Hindi ka magiging loyal, mga kapatid, sa pastor mo o sa church mo kung walang guidance ng banal na espiritu. Hindi ka maging loyal sa tithes and offering na binibigay mo sa gawain ng Panginoon kung wala ang guidance ng banal na espiritu. Kasi minsan magbibigay ka lang, nag-expect ka agad ng ganti nun. Kasi sabi ng Panginoon, na ibubuhos ang di ba? Pagpapala na ulang sapat na silid na kalalagyan. Minsan kasi mga kapatid, hallelujah, ang ini-expect natin, material na bagay. Nakalimutan natin mga kapatid na pinapalago ng Panginoon ang pananampalataya mo ng libre. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos ng libre, mga kapatid. Ang utos lang ng Panginoon na may pagpapala ay hindi mo pa kayang ibigay. Mga kapatid, handa ba tayo sumunod? Amen. Amen. Praise the Lord. Tandaan niyo yan ang sinabi niyo. Hallelujah. Minsan mga kapatid, sa tulad natin mga apostolikong mananampalataya, di ba? Yung ibang mga mananampalataya, mas maganda pa mga kapatid, mas title giver pa sila kaysa sa atin. Sa totoo lang, sa mga tatluhan mga kapatid, hindi lang doon 10%, may 20%, 25% pa sila mga kapatid na, kasi ang turo doon, puro lang pagpapala, puro pagmamahal, yung prosperity gospel mga kapatid. Ngunit tayo dito mga kapatid, pasalamat tayo dahil dito mga kapatid, nagbibigay ka dahil magbibinipisyo din ang kaluluwa mo. Dahil tuturuan ka ng salita ng Diyos, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Hanggat hindi tayo mga kapatid humakbang o nag-step forward mga kapatid, hindi tayo lalago. Minsan gusto mo na lang, doon ka na lang eh. Okay na ako dito, sitting ministry na lang ako. 7 taon na, 8 taon na ang IPOGC, hanggang ngayon sitting ministry ka. Sitting ministry ka na nga, ikaw pang numero 1 reklamador. Di ba?
Hindi ganon mga kapatid ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Dapat mga kapatid, kapag tinatawag tayo ng Panginoon, sumunod at sumunod lang tayo. May kasabihan nga mga kapatid, obey first before you complain. Amen. Saka ka na mag-complain kung nakapagsunod ka na. Dahil sigurado kung sumusunod ka mga kapatid sa salita ng Diyos, hindi mo na marating yung magkukomplain pa. Amen. Amen? Dahil sa salita ng Diyos ang nagbabago sa ating mga buhay, nag-aayos ng ating relasyon sa ating Panginoon. So dapat mga kapatid, patuloy lang tayo sumunod sa salita ng Diyos mga kapatid. Hindi ka mag-level up mga kapatid. At iwasan natin mga kapatid ang mahilig sa mga tampo-tampo na yan. Wala na dapat sa atin yan. Pag nagtampo ka kasi mga kapatid, para kang nagtampo sa bigas. Sa halip niya, ang blessing ay para sa iyo, napunta sa iba dahil sa kakatampo mo. Na-review ka lang mga kapatid, dapat din, pagpapasalamat mo pa, darating ang time mga kapatid, ipagpasalamat mga kapatid, nang nire-review tayo ng ating kapatid, ng ating pastor, ng ating mga leader mga kapatid. Dahil para yan sa ikalalago at ikatitibay ng pananampalataya at relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah sa mga naka-online pala, hello. Praise the Lord. Sa Pilipinas, Sister Maria Cristina, Brad Lorenzo. Hallelujah. Minsan mga kapatid, tinanong natin, akala natin, pinipersonal tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos o ng ating kapatid. Hindi natin alam mga kapatid na para sa ikabubuti din ng bawat isa sa atin. So magpaano tayo, pasaway tayo, pag sinaway ng salita ng Diyos, sumunod ka na kagad. Para mga kapatid, hindi na tayo, mga kapatid, masaktan pa. Amen? Tulad natin ng ating mga nanay, o tatahimik lang dyan ang mga nanay natin, sunod lang ng sunod. Mga kapatid, active na active sila doon mga kapatid sa women's fellowship nila na group. Nung napapansin ko ngayon kapatid, kumukunti ang mga boys. Kaya huwag kayong magtaka, darating time, sabi ko sa inyo, mga leaders lang tatayo dito. Mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, dapat ang ganyan natin na naging lesson yan sa ating mga buhay. Na kapag tayo sinasaway, nakaranas tayo mga pagsubok at problema, nire-review tayo ng ating mga kapatid o ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ariin natin yan kagalakan mga kapatid dahil tinutuwid tayo, inaayos tayo, binabago tayo mga kapatid upang tayo mga kapatid ay lalong makasunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So the greatest lesson comes out of your worst season. Naniniwala tayo ng mga kapatid? Amen. Kasi nagiging lesson yung mga pangyayari sa ating buhay, nagiging lesson yun sa ating mga buhay mga kapatid. Na ito yung dapat ang gamitin natin. Kaya nga, lagi tayong tinuturuan dito ng ating mga leader o ng ating mga pastor mga kapatid na hindi dapat opsyon ang aalis o yung magtampo ka dahil nasaway ka, napangaralan ka, napagsabihan ka. No. Sino bang magbibenepisyo niyan mga kapatid? Sarili rin natin, bawat isa sa atin mga kapatid. Amen? Amen. Ecclesiastes 3:1. So sabi dito mga kapatid, hallelujah, to everything there is a season. Hindi sinasabi something, but everything, mga kapatid. So, everything that happen in our life, mga kapatid, is only a season. Amen? And the time to every purpose under the heaven. May purpose yan. Mga kapatid, kaya nga ang pagyayari sa ating buhay, either a lesson or a blessing. Kaya nga ako mga kapatid, sa ating mga buhay, o ako bila sa inyo, either lesson or a blessing. So alin ka doon? Kung papipiliin kayo, blessing kayo? Praise the Lord. Pag blessing hanggang doon lang. Ngunit pag lesson, lalago ka pa lalo. So mas piliin natin ang lesson. Ang pangyayari sa buhay ko, lesson yun sa buhay ko. Ang ginawa ko ng mga pagkakamali, pagkakasala sa ating Panginoon, naging lesson yun. Dahil yun ang naging daan upang lumapit at kumapit ako sa Diyos. Amen. Ganun ba dapat tayo? Amen? Kung nagkamali ka, it's normal na tayo dahil tao. Amen. Mga kapatid. Ngunit hindi mo dapat mga kapatid, hindi ako pwede dyan. Pangit ako. Pagandahan ba sa paglilingkod ng Panginoon, sa Panginoon? Wala akong kakayahan. Wala akong karunungan. Bakit sino bang marunong? Di bang ginagamit ng Panginoon yung mga walang alam upang ipahiya daw ang marurunong? Kaya tayo kapag tinawag ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, manalig lamang tayo sa Panginoon. Siya ang magbibigay kasi sa atin ng karunungan at kalaman kung hihingiin mo yan.
Kapag nabuksan na ng ating Panginoon ang ating spiritual na kanuhan tungkol sa kanyang mga banal na salita, mga kapatid, makikita mo, mga kapatid, na isabihin mo, ay, dapat noon pa. Di ba? Dapat noon pa ako naglingkod sa ating Panginoon. Di ba? Hindi yung ganito na tayo, na umabot na tayo sa ganitong edad. Di ba? Si Tatay Jack, ilang taon ka nakakilala, Tatay Jack? 60 years old? No, 75. 60 years old. Diba? Hallelujah. So mga kapatid, i-grab natin ang opportunity o ang pribilehiyo na magamit para sa kapurihan ng ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, kapag paayaw-ayaw ka, akala mo ba mababawasan ng Panginoon? Hindi. Ikaw ang lugi, ikaw ang talo. Kapag pinapaturo ka o ina-assign ka, tinatawag ka ng Panginoon para gawin ang kanyang kalooban at ikaw ang paayaw-ayaw. Ikaw ang lugi. Amen? Hallelujah. So kung pagpapala yan, mga kapatid, na season ngayon na blessing mo, i-grab mo yan. Di ba? Pagpapala lang, mga kapatid, pribilehiyo lang na magamit tayo sa kapurihan ng ating Panginoon. I-grab na natin yan, mga kapatid. Dahil sa dinami-dami ng tao, isa ka sa napili na hirang ng ating Panginoon upang gamitin sa kanyang ubasan para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kung pagsubok o problema man yan, mga kapatid, it's just a season. Lilipas din yan. Kaya ang problema mo si Sanjay, lilipas din yan. Di ba? Kita mo, tumataba ka sa problema, di ba? Yun dapat. Dapat hindi lang ang katawan ang tumataba, lalo na ang ating spiritual, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So grab, mga kapatid, the privilege, mga kapatid. In season and out of season, ang sabi nga, preach the word of God. Kaya di ba, sa ating mga dapat tayo nahayuan na ng ating Panginoon, maging ganun din dapat tayo. Di ba? Nahayuan tayo ng salita ng Diyos, pamagitan ng paggamit ng Panginoon sa mga pastor o mga evangelista, mga kapatid, ganun din dapat tayo. O hindi ka man makapag-share, laging tinuturo dito, mga kapatid, ang buhay, mga kapatid, isa na, mga kapatid, sa preaching. Kapag pinapamumuhay mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, lalo na kung gaano ka noon ang buhay mo sa mundo, mga kapatid, yung nakakilala sa iyo, nakakita sa iyo kung paano ka binago ng Panginoon, pupurihin nila ang Diyos, mga kapatid. Dahil sinasabi nila, wala nang kapag-aasang tao ng ngunit, praise the Lord, binago siya ng Diyos. Diba? Kung tutusin, lahat naman tayo ay ganun. May kanya-kanya nga lang label. Diba? Yung sabi ko nga, diba, nung nakaraan na kahit surang-sura ka na sa mukha ng kapatid mo, ibigin mo pa rin dahil utos ng Diyos. Amen? Amen? Hallelujah! Yan ba kayo, mga kapatid? Praise the Lord. Kaya mo bang ibigin ng kapatid mo kahit ginagawan ka ng kasamaan? Hindi ka na maglilibro? Hindi ka na magtatampo? Hindi ka na maglalayas? Hindi ka na mga ngatwiran pag pinapatay mo, pag tinatawag ng ating Panginoon? Praise the Lord. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo hintayan si Nanay Marieta at saka si Nanay Mila mangaral dito. Mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, lagi nating tandaan, mga kapatid, no? Hallelujah. There is no wine of grapes are not pressed. Paano natin makukuha, mga kapatid, ang wine doon sa grapes? Diba dapat pigang-piga sa mga kapatid upang lumabas yung katas? Ganon din dapat sa atin. Kung nandun ka man sa pamumuhay o yung pigang-piga ka na sa paglilingkod natin sa Panginoon, lagi natin tandaan na mayroong kapalit yan sa ating Panginoon. Basta sumunod lamang tayo at sumunod. Hallelujah. No perfume of flowers are not crushed. Hindi mo makukuha, mga kapatid, ang mabango na pabango. Kung hindi mo na ang flowers na yung, mga kapatid, ay durug-durugin para kumatas. Ganun din sa atin pamumuhay bilang Kristiyano. Kung nandun ka man ngayon sa season na pagsubok o problema o yung parang gusto mo nang bumagsak, parang gusto mo nang umayaw, mga kapatid, dapat huwag tayong mag-isip ng ganon. Isipin natin kaagad, Lord, alam ko nang nangyayari sa aking buhay na ito, plano and purpose mo at mayroong reward ito sa iyo. Lagi natin pinapangaral, di ba? Focus sa reward. Huwag kang kumukos dyan sa katabi mo, matitisod ka niyan. Amen? Huwag kang mag-focus dyan sa katabi mo, Brad Ricky. Matitisod ka dyan.
Ang focus ka sa Panginoon. Ganun din. Ikaw, Brad Fernando, sa katabi mo dyan. Di ba? Sarap sa likod. Huwag na dyan sa likod kasi baka demonyo na nandyan. No? Hallelujah. So don't be afraid mga kapatid. If there is a pressure in your life, it will bring the best of you. Still smiling through the storm. Smile. Smile lang. Di ba? Kaya nga ang sabi kanina ng ating pastor, huwag na tayong makipagdebate na ano. Basta napahayag mo ang salita ng Diyos, either he accept or not mga kapatid, hindi ka mananagot sa ating Panginoon. Ang importante na ihayag mo ang salita ng Diyos to share the gospel to the whole world sa lahat ng tao na makasalamuha mo mga kapatid. Yun dapat lang tayo. Hanggang doon lang tayo. Hayaan mo tumanggap, makipagdebate, makipag-away man siya, hayaan mo siya. Kasi pagka patulan mo mga kapatid, ikaw din ang lugi. Di ba? So, hayaan mo na lang. Share the word of God, share the gospel of salvation, and let God, mga kapatid, kumilos doon sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, tayo minsan, nagkukulang tayo mga kapatid sa anointing. Di ba? Na-experience natin yan. Minsan parang dry ka. Minsan parang walang revival sa buhay mo. Ang iba nagkakapus-pus-pus na dyan sa altar call. Ikaw, parang nakaganon lang. Kaya kulang ang anointing sa buhay mga kapatid dahil kulang ka rin sa pagsunod sa salita ng Diyos. Yun ang pinakasikreto, obedience, mga kapatid. Kapag may obedience ka sa salita ng Diyos, mga kapatid, in God's will and in God's time, ipagkaloob niya ang sabi kanina na gift na yun, mga kapatid, ang banal na espiritu sa ating buhay. Amen? So, ang sikreto ay obedience lang, mga kapatid, no? So, after we obey the gospel, mga kapatid, let God be the center of our lives. Dahil ang sabi, mga kapatid, ng Galatians 2:20, kung mababasa natin doon, ako'y napako na kasama ni Kristo. At hindi na akong nabubuhay sa katawang ito, kundi si Kristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Eh kung napagsabihan ka lang ng kapatid mo at nagtampo ka na, nagtampururot ka na mga kapatid, sinong nabubuhay sa sarili mo? Sarili mo. Ngunit kung si Kristo ang nabubuhay sa sarili mo mga kapatid, kahit anong sabihin pa nila dyan, basta gampanan ko ang aking tungkulin, gawin ko ang pinapagawa ng ating Panginoon. Hallelujah, para sa kanyang kapurihan, dahil alam ko na may reward ako sa ating Panginoon. Kaya sa time na ito mga kapatid, focus na tayo sa ating reward. Diba? Wala na tayong time sa mga makamundong gawain, sa mga gawa mga kapatid ng hindi kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Nandun na dapat tayo kapatid sa patuloy na pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Nandyan ba kayo? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah. Kung si Kristo nang nabuhay sa ating mga buhay mga kapatid, dapat wala na tayong ano pa? No? Hindi na dapat tayong titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat dahilan na may problema ka, na may pagsubok ka, na may sakit at karamdaman ka, na nag-away kayo ng asawa mo, ng boyfriend mo, o ng habibi mo. Diba? Dapat hindi na yon reason upang ikaw ay hindi magpatuloy sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. May karamdaman ka lang, masakit ang ulo mo, Brad Julico. Tapos hindi ka mag-attend ng prayer meeting. Bakit ulo mo lang bang pwede magpuri sa Panginoon? Masakit ang tiyan mo, o may problema ka, may pagsubok ka, yun ang bang dahilan para sa pagpuri mo sa Panginoon? Hindi mga kapatid, kung masakit ang ulo mo, anong ginagawa ng kamay mo, ng labi mo, ng paa mo upang hindi magpuri sa Panginoon? Amen. Hayaan mong ulo na yan. Amen. Kung masakit man yan, ang importante makapagpuri tayo sa ating Panginoon. Amen. Masakit ang paa mo, pwede ka naman gaganon-ganon magtalon para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Di ba? Talo pa tayo ng ating mga nanay. Sa totoo lang, kapatid, kung kasing edad natin ito, talo tayo sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Nagtatatalon-talon na nga sila mga kapatid, sa edad nila na yan mga kapatid. Di ba? So ikaw, nasasakit lang ang ulo mo, sasakit lang yung utak mo. Di ba? Ayaw mo na rin sa Panginoon. Hindi ganon. Dapat tayo mga kapatid, hindi, ano yan, dahilan. O hindi makapagpigil sa ating paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon. Amen?
Lagi nating sinasabi, mahal ka namin, Panginoon. May awit ka tayong mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? Tapos wala ka lang pamasahe, ayaw mo na rin magsamba. Dahil hindi ka nasundo, di umpisa mo maglakad. Bakit nung time ng mga apostol, naglalakad lang naman sila? Anong pagkakaiba nung ngayon? Kung ang sinasamba nila na Diyos, ay siya rin sinasamba ng Diyos natin ngayon dito. Amen? Nandiyan na ba kayo, mga kapatid? Masakit ba? Masakit. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid minsan nagkakaproblema o napasok ng mga pagsubok, no? Mga temptation sa ating buhay dahil mga kapatid sa pagkukulang din natin sa Panginoon. Ang sabi mga kapatid ng James chapter 1 verse 14 to 15, kung kundi ang bawat tao ay natutuksok tanda natin ito mga kapatid, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Maliwanag? So kapag ang kasalanan na yan ay hindi mo na pagsisiyan, hindi mo na isurrender, na isoko sa Panginoon, hindi mo na repent o na-confess sa ating Panginoon, pag lumaki yan, magbubunga ng kamatayan. Kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Kaya kapag hindi mo yan napagsisiyan o napatawad ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sa impyerno mo yan pagdusahan. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, we need to remove ang sins na yan mga kapatid and repent mga kapatid. Hallelujah, to be qualified for God's glory. Yun ang nais doon mga kapatid ng ating Panginoon kay Moises. Sa time natin ngayon mga kapatid, pinatanggal doon ang siyos. Mga kapatid, sa time natin, ang tinatanggal sa atin ng Panginoon, ang kasalanan, ang makamundong gawain ng ating laman na ito, yon ang pinapaalis ng ating Panginoon. Upang maging karapat-dapat ka sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So sa New Testament mga kapatid, ano ito mga kapatid, ang connection sa New Testament. Ang sabi matid ng John chapter 13 verse 5 to 10. Verse 5 and 10 lang. So sabi dito, nang magkagay nagsalin ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga lagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya ay nakabigkes. Tandaan mga patid doon, sinasabi lang mga patid, hallelujah, ng ating Panginoon kay Moises. Dito sa kanyang alagad, mga kapatid, siya mismo ang gumawa nun. Nag-alis, mga kapatid, naglinis ng paa ng bawat isa na kanyang mga alagad, mga kapatid. Hallelujah. Dahil, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa verse 10, no? Hallelujah. Sapagkat malinis ng lubos, at kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. So, malinis daw tayong lubos, mga kapatid. Tayo, nung ginanap natin ang Ebanghelyo sa ating mga buhay, nalinis ng kasalanan natin. Ang mga minana nating kasalanan, simula mga kapatid sa ating mga magulang, mga kapatid, ang tinatawag na simple nature at ang kasalanan ginawa mo mismo sa sarili mo, mga kapatid. Nalinis lahat yon nung ikaw ay gumanap ng Ebanghelyo, nagsisi ng kasalanan mo, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa tubig, at nakatanggap ng banal na Espiritu, mga kapatid. Naalis lahat yon. Ngunit tayo, mga kapatid, habang lahat tayo na nabaptize in Jesus Christ's name, naalis lahat yon. Ngunit nandito pa tayo sa mundong ibabaw na ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, malinis na tayong lahat, mga kapatid. Ngunit mayroon pa rin karumihan. Dahil tayo, mga kapatid, habang naglalakad sa mundong ito, ang ating paa nandoon pa rin konektado sa mundong gawain na ito, mga kapatid. Kaya yon ang nililinis ng Panginoon. Hallelujah, literal at spiritual sa ating mga buhay sa time natin ngayon. Amen? Kaya dapat pinapalinis sa ating Panginoon. Anong purpose kung bakit nandito tayo every Friday? Baptized na tayo in Jesus Christ's name, nakareceive na tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid. Ngunit sa paglakad natin sa mundong ibabaw na ito, nagkakabali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, nakakagawa pa rin tayo ng mga mundong gawain, mga kapatid, na minsan din natin sinasadya. Kaya ang purpose kung bakit tayo, di ba, napapansin natin, mga kapatid, every time, hindi tayo mag-umpisa ng gawain kung wala muna ng devotion. Amen. Kung hindi mo muna ilapit, isuko sa ating Panginoon ng karumihan na ginawa natin sa loob ng isang linggo. Amen? Dahil kapag mayroong karumihan dyan, mga kapatid, hindi, ang sabi kanina na mapupuspusin ng banal na Espiritu, hindi mangyayari yan, mga kapatid. Either dayain mo na lang ang sarili mo. Napuspos ako. Paglabas mo, nandun ka na naman sa bakamundong gawain.
Yan ba ang gifts kanina ng banal na Espiritu? No, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi dyan ng ating Panginoon, mga kapatid, lahat daw sila ay malinis na. At ano yung kapatid nagpapalinis sa kanila? Ang salita ng ating Panginoon. O ang Panginoon mismo. Ganun din sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis sa ating mga buhay, mga kapatid. At sino ang salita ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya ganun tayo pinabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil walang ibang kaligtasan sa silong ng langit kundi sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. So nalinis tayo, mga kapatid, ngunit nandun pa rin tayo dito, mga kapatid, sa mundong ibabaw na ito. Kaya ganoon na lang tayo every Friday na kailangan natin pumunta sa bahay panambahan, magpalinis, mga kapatid, magpaayos, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. So bilang alagad ng ating Panginoon, mga kapatid, alisin na natin ang mga lumang pamumuhay sa ating buhay. Di ba? Ganun tayo, di ba? Nung tayo ay makamundo, di ba? Kaya nga, kung nagkakilala tayo nung sa makamundo tayo pare-parehas, hindi tayo maniniwala na nandito na tayo ngayon. Di ba? Kahit ako, hindi ako naniniwala, mga kapatid, na nandito ako ngayon, nagtuturo ng salita ng Diyos. Sila na siguro si Mrs. mga kapatid. No? So, purihin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, na ang Diyos na ating sinasamba sa iglesyang ito, mga kapatid, kaya niyang baguhin ang ating mga buhay. Kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka kamamatay tao, o kahit gaano ka, mga kapatid, sa kasalanan ginagawa mo sa mundong ibabaw na ito, kung lumapit ka sa ating Panginoon, tumawag ka sa ating Panginoon, babaguhin niya ng Panginoon. I-reverse, ang sabi nga mga kapatid, 180 degrees na baguhin ng ating Panginoon. Amen? So yan ang ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Kaya magpasalamat ka, mga kapatid. Hallelujah! Dahil sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, isa ka sa pinili at tinirang ng Diyos. No? Hindi pa ba tayo magagalak niyan? Tapos magpapatampo-tampo ka pa sa kunting problema lang? Hindi ka lang pinansin, mga kapatid, ay ayaw mo na rin. Nakapokus ka, mga kapatid, sa kapatid mo o sa tao. Focus tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, looking to Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ang magpapasakdal ng ating pananampalataya, hindi yung kapatid mo, hindi si Pastor George, hindi ako, o yung kahit na sino, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Either gagamitin lamang ako, si Pastor George, o yung bawat isa sa atin. Amen? Pero it's all about Jesus. Kaya nga kapatid, dapat ang center ng ating pananampalataya is Jesus Christ. Wala nang iba, mga kapatid. Hallelujah. So alisin, mga kapatid, ang lumang pamumuhay, mga kapatid, ang nakagisnan nating pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Diba, mga minana natin, mga kapatid, ng mga sa relihiyon natin, hindi pa tayo nakakilala sa ganitong pananampalataya, mga kapatid. Diba? Siguro gagawain nyo rin. Sino ba yung mga Katoliko dito? Diba, halos lahat tayo, diba? Tuwing dadaan ka doon sa simbahan, magkikita mo simbahan, diba, mag-sign of the cross ka? No? Pupunta ka doon, pipila ka doon, halik ka doon sa kay Santo Niño. Tapos yung panyo, di ba? Pahig mo, saka ano, para malis daw yung sakit mo. Tapos halik ka doon sa paa, mga kapatid, ni Jesus Christ daw yon. Tapos magkakapila kayo doon, sunod-sunod kayo. Ang iba doon may mga TB, ang iba doon may mga sakit. Pag halik niya, susunod ka rin, halik ka rin, ang TB niya napunta sa'yo. No? So gumaling ka ba? Hindi, mga kapatid. So yun ang mga nakagisnan natin na dapat mabago sa time na ito. Dahil sa time na ito, mga kapatid, nung ang Panginoon nagmanifest sa flesh, mga kapatid, hallelujah, at binayaran ng ating mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, ang tabing ngayon sa Holy of Holies, mga kapatid, ay nahapak na, unahati na, unabuksan na. Kaya tayo ngayon ng mga mananampalataya, mga kapatid, nakaka-direct na tayo, mga kapatid, sa pag-ano natin sa ating Panginoon. Amen? Amen? So, pasalamat tayo, mga kapatid, nakadirect na tayo ngayon sa ating Panginoon. Hindi na kailangan dadaan sa pare. Magkumpisa ka ba doon sa pare? Father, nakapatay ako. Tapos maya-maya, nandiyan ang pulis, sinumbong ka pala ng pare. Eh kung sa Panginoon mo din ritso. Di ba? So, yun ang mga nakagisnan natin, mga kapatid. So, hallelujah. In Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, hallelujah. Ang lahat ng kapaitan bilang mga Kristiyano, dapat maalis na ito sa bawat isa sa atin. No? Kung mayroon pa ngayon, kapatid, ito ng time, napaalisin natin.
Palis natin sa Panginoon, surrender natin sa Panginoon. No? Ang lahat ng kapaitan at kagalitan. Dapat malis dito sa atin mga kapatid. No? Hindi na tayo bata. No? Napagalitan ka lang, magtatampo ka, napagsabihan ka, hindi ganun. Di ba? Masakit mga kapatid yung salita ng Diyos, ngunit mas masakit pag mapunta ka sa impyerno. Di ba? Anong pipiliin mo? Dito latiguhin ka ngayon? O doon ka magpalatigo sa impyerno? Praise the Lord. At pagkakaalit, ito dapat malis ito talaga sa atin. Marami ba? Hanggang ngayon mga kapatid, dapat. Hindi na tayo bata. Mga leader na nga tayo, di ba? Dapat malis na ito sa bawat isa sa atin. At kadaldalan. Dito maraming bumabagsak dito, talagang madadaldan, bababae o lalaki mga kapatid. Pati ang pastor. No? Kaya dapat i-apply dito sa buhay ko, sa buhay ni Tata Jack. Kasi minsan madadaldal din kasi talaga tayo eh. No? Hindi ba iwasan, kaya ang dila ka daw, ano yan mga kapatid, walang pahinga yan ang dila. Siguro mano yan, mamamatay kapag ka hindi makapagdaldal. Di ba? Panglilibak, ito mga kapatid. Dahil sa dila din, panay panglibak mo kapatid. Ganyan lang yung si pastor, pero mamaya, chismis mo na si pastor. Chismis mo na si Tatay Jack. Yung bawat isa, mga kapatid, no? Hindi ganun. Dapat maalis ito. Sabi niya, ay mga alis nawa sa inyo. Tayong sinasabihan ng mga mananampalataya. Kung mananampalataya ka na, dapat maalis na ito sa buhay mo bilang Kristiyano. Amen? Pati ng lahat ng masasamang akala. Hindi na tayo adik. Di ba? Dapat maalis sa atin yung mga tamang hinala. Di ba? Noon pa tayo sa mga mundo na yan. Ngayon, dito na tayo sa Panginoon. Wala na dapat itong mga maling akala na ito mga kapatid, no? Masasamang akala na hindi ka lang pinansin, iba na kagad yung ano mo. Di ba? Hindi sa lahat ng oras magpapansinan tayo. May kanya-kanya tayong problema eh. Ang problema lang, di ba? May mga problema tayo pare-parehas. So kung hindi napansin mga kapatid, intindihin mo. Baka sa time na yun mga kapatid, hindi ka pinansin ng kapatid mo dahil mayroon siyang buwanan na ano? Dalaw. Di ba mainit yung ulo ng babae kapag mayroon gano'n? Ang masama nun, kung sa lalaki ma-apply yun. No? So mga kapatid, pati ng lahat ng masasamang akala, lahat mga kapatid, kaya dapat alisin na natin mga akala-akala na yan. Akala mo lang ikaw ang pinariringgan ng salita ng Diyos. Ngunit kapag lumalabag ka, ikaw talaga ang pinariringgan. Ikaw talagang sinasabihan. Hindi ka masasaktan sa pangaral ng pangangalo niya kung hindi nangangalo niya. Hindi ka masasaktan sa pangangaral ng pagnanakaw kung hindi ka magnanakaw. Lahat ba tayo magnanakaw? Sinong hindi magnanakaw? O wala, di lahat tayo magnanakaw. Ang time lang natin sa Panginoon na hindi natin may bigay, ang isang araw sa loob ng isang linggo, magnanakaw ka na. Ang time sa inupiring mo, pag hindi mo ibigay sa ating Panginoon, magnanakaw ka, sabi ng Panginoon. Amen? So lahat tayo magnanakaw, guilty tayo lahat. Magsisi tayo mamaya sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Tarito, at magandang loob kayo sa isa't isa. Ito dapat. Magandang loob. Hindi yung ichismis mo. Hindi yung siraan mo pagka hindi mo nakaharap. Yung kaharap pa, ngiting aso. Di ba? Smile na smile. Ang laki pa. Minsan pinapakita pa yung breast niya, di ba? Sino ba yung breast? Ang laki ng tawa ni Sister Jo pa. So iwasan daw natin mga kapatid. Mga mahabagin. Dapat dito tayo. Kaya ang mga, sinabi kanina natin pastor, nang nakikipag-away, nakikipag-debate mga kapatid, doon gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Tapos nagmamalaki pa, nagmamayabang pa. Di ba? Kaawa-awa sila. No? Kaya tayong gagawin natin, ipag-pray natin mga kapatid, no? Mga patawaran kayo sa isa't isa. Hindi sinasabi isa lang ang magpatawad, kundi bawat isa sa atin. Kaya ganun dapat tayo, kung nagkakamali tayo, nagkakasala, kapatid, nagkamali ako, nagkakasala, kung minsan hindi ko alam, sabihin niyo sa akin, o sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Gaya naman ang pagpatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So kung si Kristo mga kapatid, gaano tayo ba kasama? Gaano tayo kamakasalanan?
Pinatawad nga tayo ng Panginoon, how much more ang kapatid mo? Kung kapwa mo muna ng palataya, hindi mo kayang patawarin dahil nagkamali, nagkasala. No, ang sabi ng Panginoon, magpatawad tayo, mga kapatid. Kaya kung gusto mo ma-apply ito sa buhay, mga kapatid, isipin mo parati ang sarili mo. Ako ganyan din, mga kapatid. Kaya kita nyo, kahit gaano ka mga lahat siguro ng iro ng mga kaluluwa ay nandito. No? Pero, di ba, ina-apply ko sa sarili ko na kung ako nga na mas matindi pa kaysa sa inyo, pinatawad ng Panginoon, how much more ikaw? Hindi ko kayang patawarin? Di ba? How much more ang bawat isa? Di ba, Tatay Jack? Praise the Lord. Hallelujah. So ito daw bang kapatid, mga patawaran tayo. Kung paano mapatid ang ating Panginoon ay nagpatawad din sa atin. Colossians 3:5-16. Dito mapatid, bilang Kristiyano, dapat ito, alisin na natin ito, patayin na natin ang sabi pa dito. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Sino sinasabihan? Ayaw. Bawat isa sa atin. Ano daw yun mga kapatid? Pakikiapid? Karumihan? Mag-isip ka lang ng marumi sa kapwa mo mga kapatid. Ang sabi nga kapatid, mag-isip ka lang ng hindi maganda sa iyong leader, sa pastor mo kapatid. Mananagot ka na sa ating Panginoon. How much more pag sinisiraan mo pa? How much more mga kapatid kapag ginagawan mo pa ng hindi maganda? Dito mag-isip ka lang mga kapatid, no? Masasamang pita. Kaya wag na tayo ano ng mga hindi na yung pag-aari ng iba mga kapatid, di ba? Yung pitahin mo. Huwag kang magpita ng hindi mo asawa. Isa na yon. O yung pag-aari ng iyong kapwa, yung kapitbahay mo. Kaya ang ibang kapatid, hindi na, kapag tinatanong, di ba, ang asawa, saan ang asawa mo? Sumakabilang bahay, hindi sumakabilang buhay. So tayo, namamanampalataya, alisin na yan ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Hallelujah! Masasamang nasa, ito na yon. Mag-isip ka lang na hindi maganda mga kapatid, nagkakasala ka na ng pangangalo niya sa puso mo. How much more kapag ginawa mo pa? Amen? At kasakiman. Hindi lamang sakim sa pira, sakim sa posisyon. Gusto siya parati yung taas. Iwasan natin yan. Dahil ang ganyang ugali ni Satanas. Hintayin mo mga kapatid na ikaw ay taas ng Panginoon. I-lift up ka ng ating Panginoon. Dahil kapag ang Panginoon ang nagtaas sa iyo, walang sino man ang pwedeng magpababa sa iyo. Amen. Amen? Doon tayo, mga kapatid, sa ganun na yung nais ng ating Panginoon sa ating mga buhay, no? Na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. So hindi lamang ang pagluhod sa rebolto na nakagisna natin, no? Kundi ito, mga bagay na ito kapag nasa iyo pa ito, mga kapatid, ang sabi ay sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Verse 6, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So dumarating daw ang kagalitan ng Diyos. Kaya kapag hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng pagsuway at galit o mapupuot ang Diyos sa iyo. At alam natin mga kapatid kung anong ibubuhos ng Panginoon pagdating ng araw sa kanyang puot at galit. Ang 7 mangkok na yun, isang mangkok na lang kapatid ay ayaw ka na. May 6 pa. So dito mga kapatid, hallelujah, na inyo ring nilakaran ng una. May exempted ba sa bawat isa sa atin? Wala. No? Nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. So lahat daw ito, hindi isa lang. Na nagalit ka, pero galit, ayaw ko, pero nandun na ka naman sa pot. So sabi ng Panginoon, layuan daw ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Dapat maalis na ito. Kaya kung dati nandun tayo sa pamumuhay na puro puto bongbong at puto kutsinta ang ating ginagawa, dahil itong sabi ng Panginoon, alisin na natin. Amen? Huwag kayong mga bulaan sa isa't isa. Huwag tayong maglukuhan mga kapatid. Dahil hindi natin maloko mga kapatid ang ating Panginoon. Huwag tayong magpakunwari sa bawat isa, mga kapatid. Maging totoo tayo mga kapatid. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay totoo sa iglesyang ito. Amen? Yamang hinubad na ninyo ang datiang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. So hinubad na natin mga kapatid ang ating datiang pagkatao, pati ang mga gawa, mga kapatid.
Hindi katulad yan ng damit na hinubad mo lang. No? Ibig sabihin yung kung ano pamumuhay natin noon. Hinubad na natin yun, kapatid, nung tayo ay sumunod sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng 2 Corinthians, bagong nilalang na tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah! At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa Kanya. Sino yun, kapatid? Ating Panginoon. No? Doon hindi maaaring magkaroon ng Griego, at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya. Kundi si Kristo ang lahat sa lahat. Kaya nga sa ating paglilingkod, Jesus Christ is the center sa ating mga buhay. Amen. Hindi yung kahit na sino sa atin. Mga kapatid, no? Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos. Hinirang ba tayo ng Diyos? Amen. Anong dapat natin ibihis? Banal. Amen? Na mga banal at minamahal. Mapagmahal tayo, mga kapatid, dapat nagmamanifest ang pag-ibig dahil una tayong inibig ng ating Panginoon, Jesucristo. Ng isang pusong mahabagin. Dapat nandun kagad ang habag, mga kapatid. No? Ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinood. Dapat dito tayo, mga kapatid, ang pagpapahinood. Dapat hababaan natin ang pisi ng pasensya natin, mga kapatid. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Ginawa mo yun hindi para sa Kanya. Kundi ginawa mo yun sa sarili mo na ikaw din ay huwag mahulog sa tukso, mga kapatid, o magkasala sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Magtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Handa ba natin gawin yan, mga kapatid? Hallelujah! At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Mga kapatid, kaya ang sabi ng kapatid, no, ang pag-ibig daw ay tumatakip ng maraming uri ng kasalanan. Amen? At maghari sa inyo puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. So tinawag tayo, mga kapatid, one body. Bawat isa sa atin, mga kapatid, membro ng iglesia o membro ng katawan ng ating Panginoon. Kung saktan mo ang iyong kapwa, sinaktan mo na rin ang sarili mo. Dahil kasapi ka o kasama ka sa body of Christ, mga kapatid. Kahit ordinaryo mo na ng palatayaan, basta membro na, hallelujah, ng iglesia ng ating Panginoon, kakatawan natin yan, mga kapatid. At kapag nasaktan yan, masasaktan din ang bawat isa sa atin. Kaya nga sa mga ano, di ba? Sa mga laging nagtatampo, mga kapatid, tumitigil, unang-una nasasaktan yan, mga kapatid, ang Panginoon, ang pastor, ang leader, at bawat isa sa atin. Kaya bago nga, kapatid, gawin ng isang bagay, ay isipin mo. Hallelujah. So, kapatid, ang sabi ng kapatid, God hates sins, but He loves the sinners. Hindi ako galit. O galit ako sa kasalanan ginagawa ko. Pero hindi ko pwedeng kamuhian ang sarili ko. Amen? Galit ako sa kasalanan ginagawa ni Tatay Jack, pero hindi ako galit sa kanya. O yung bawat isa sa atin, galit ang bawat isa sa atin sa kasalanan ginagawa natin. Ngunit hindi pwede tayong magkagalitan ng bawat isa. Kundi ang sabi, mga paalalahanan, magturuan sa salita ng Diyos, magpaalalahanan sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya kapag sinasaway tayo ng kapatid mo o ng pastor na gumagamit ng salita ng Diyos, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So mag-iingat tayo, mga kapatid, minsan sa kakapupuna ng bawat isa sa atin, mga kapatid. No? Minsan ikaw na pala yung nandoon sa mababa, mga kapatid. So ingat tayo doon. No? Hallelujah. At dahil, mga kapatid, ipagsusulit natin yan sa harapan ng ating Panginoon. So bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, mag-ingat tayo, mga kapatid, alisin natin ang mga bagay na nakasagabal sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yun ang gusto ipalis sa atin ng Panginoon doon sa time ni Moises, mga kapatid.
Literal yung nasandalyas, ngunit sa time natin, ang pamumuhay natin na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon, yun ang gusto ng Panginoon na alisin natin sa buhay ng bawat isa. Amen. Hallelujah. So handa ba natin gawin yan, mapatid? Handa ba natin iwanan na ang mga bagay, mga kapatid, na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon? Hallelujah. So sa ating konklusyon, mga kapatid, John 7:38-39, hallelujah, ang sabi dito, mga kapatid, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. So ang sabi ng Panginoon, ang mananampalataya daw sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kapag mananampalataya sa ating Panginoon, sumunod at gumanap, mga kapatid, sa buhay mo, kapatid, ang pinapagawa ng ating Panginoon, hallelujah, magmumula daw sa loob mo ay aagos ang tubig ng buhay. Amen. At ano yun, mga kapatid? Ang sabi sa 39, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So after na nag-resurrect ang ating Panginoon, mga kapatid, ito ngayon ang ibinigay niya sa mga mananampalataya, ang banal na Espiritu. Ganon ka-importante ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya dapat matanggap yan ng bawat isa sa atin. At sa pag-aaral natin, paano yan, mga kapatid, malaman na nakatanggap tayo sa pamamagitan ng pagsalita ng iba't ibang wika ayon sa kaloob ng Espiritu Santo na kanyang salitain. Yon ang initial evidence sa isang mananampalataya na nakatanggap ng banal na Espiritu. Sa pag-aaral natin kanina, kapatid, iba yung speaking in tongues na sa loob ng iglesia, para yun, kapatid, sa ikatitibay ng iglesia ng Panginoon. Ngunit ang pagkatanggap mo ng banal na Espiritu, kapatid, ang ebidensya kagad ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya kapag hindi pa nangyari sa buhay, mga kapatid, I'm sorry to say, hindi mo pa talaga natanggap ang banal na Espiritu. Pwedeng naranasan mo na, naramdaman mo na dahil pinaparanas yan ng Panginoon, ngunit hindi pa nananahan sa buhay mo. Kaya kung gusto mo manahan sa buhay, mga kapatid, i-desire natin yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung tayo nga na mga masasama, mga kapatid, ay nagbibigay ng mabuting kaloob sa ating mga anak, how much more ang ating Ama na nasa langit, mga kapatid, hindi niya ba kaya ibigay sa atin ang Espiritu Santo kapag iyon ay ating bilingin, mga kapatid, sa ating mga buhay? So huwag nating lukuhin ang ating mga sarili. Ikaw nakakaalam kung may Espiritu Santo ka na o wala, mga kapatid. Between you and the Lord. Pagka nag-speaking tongues ka dyan mamaya, doon lang namin malaman. Dahil ganun din ang pangyayari, mga kapatid. Sa Acts, doon nila nalaman na sila ay napuspos ng banal na Espiritu dahil sa pagsalita ng iba't ibang wika. Doon sa Acts 10, no, sa kanila Cornelio, paano nalaman nila Pedro na sila nakatanggap ng banal na Espiritu dahil sila nagsalita ng iba't ibang wika at nagsipang hula, ang sabi doon, mga kapatid. Amen? Amen. So the Holy Spirit, mga kapatid, help us. Ito ang tumutulong sa atin na maalis ang lahat ng karumihan sa ating mga buhay. Ang mga lakad ng sanlibutan, ang mga bagay, mga kapatid, na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin? Sundin kung anong udyok ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Dahil yan, mga kapatid, ang maglilinis sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, bago tayo magtatapos, mga kapatid, mayroong magkaibigan dito, na ano nyo na rin ito, mga kapatid, nakuha ko lang din sa Facebook, magkaibigan na nalunod ang barko na napadpad doon sa isla. No? Alam nyo na to? So, hindi ko na ikwento. Hindi pa namin. Praise the Lord. So, magkaibigan na ito, mga kapatid, dalawa lang silang naligtas. No? Napunta sila doon sa island, mga kapatid. Ang isa doon sa kabilang part, ang isa doon, natin nilang island. Ang isa ito, mga kapatid, panay ang panalangin niya, Panginoon, bigyan mo ako ng pagkain. Kinamaganan dyan ang pagkain. Bigyan mo ako, Panginoon, ng ganito, ng ganyan. Ibinibigay ng ating Panginoon. Nag-isip ng masama ito. Siguro ang taong ito hindi marunong manalangin. No? Tayo nga kayong dalawa dito. Si Saiden at saka si Hilda. Halika rito. No? Praise the Lord. So ang sabi nito ng isa, ang sabi ni Hilda kay Aileen, siguro yung itong tao nito hindi marunong manalangin.
Dahil ang kanyang mga panalangin na ay kinakatugon ng ating Panginoon. Hanggang sa dumating ang time na sinasabi, nagbalik kayo, siguro yung panalangin nito, hindi. Hindi may camera eh. Praise the Lord. So, nag-isip ang isa na ito ng panalangin. Siguro ang taong yun hindi marunong manalangin. Kasi siya panalangin ng panalangin na binibigay at binibigay ng ating Panginoon. No? Hallelujah, hanggang sa nanalangin sa Panginoon, sana may dumating na magliligtas sa akin. Kinatugon pa rin ng Panginoon. At siya lang ang naligtas. Sabi niya, ang taong siguro na yun ay makasalanan. Dahil hindi kinatugon o hindi man lang siya marunong manalangin, hindi kinatugon kung ano man ang panalangin niya. Kaya nang dumating sa mga kapatid, nung naligtas na sa kinausap siya ng ating Panginoon, saan ang kaibigan mo? Sabi niya nandun, naiwan doon kasi hindi marunong manalangin, hindi marunong tumawag. Makasalanan ang taong yon. Sabi niya, magpasalamat ka sa kaibigan mo na yon. Dahil isa lang ang ginawa niya panalangin para sa iyo. Kung anong panalangin mong katugunin ng ating Panginoon. Kaya kung mayroon kang pagpapala, mayroon mga bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon, huwag mo ang kinina ikaw lang ang nanalangin. Maaring panalangin nga ng kapatid mo, ng leader mo, ng pastor mo, unang bawat isa sa ating mga kapatid. Makakaupo na kayo. So kung matanggap mo sa oras na ito mga kapatid, ang panalangin mo sa ating Panginoon, hallelujah, ipagpasalamat mo kagad yun sa ating Panginoon. At kung pinanalangin kayo ng kapatid, ang Panginoon ang siyang magbibigay nun ng gantimpala sa kapatid mo na nanalangin para sa iyo. Amen. So kaya sa oras na ito kapatid, pwede natin sabihin, Panginoon, kung ano man ang panalangin ng kapatid ko nito, katugunin mo. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Lord.